Isang mapagpalang gabi po sa ating pong lahat. Once again, we would like to welcome you in our show, The Preparation. Amen. Magandang gabi po. Huya, sir. Good evening, Brother Tony. Amen. At syempre sa ating mga nagagandahan at nagingiti ang mga co-host. Amen. Sister Ara, good evening. Master Ara, good evening. Ay! Di ba? Oh, Amen. Ito na last week na ano eh. Master. Master Good Ara, evening Sister po. Rhoda, Good good evening, evening. sir. And Sister Sai, good evening. Good evening, sir. At sa lahat natin mga taga-subaybay, Brother Tony, na una nakapag Tama, sir. Oo. join sa atin, Facebook Live or Google Meet, good evening to all of you. Yes, sir. Amen. Actually po, ito pong mga early birds natin kung tawagin, no? Ito po yung mga espesyal na mga taong unang-unang tumututok sa ating pong programa. Once again, marami pong salamat sa patuloy pong pagsubaybay and we are looking forward sa ating pong mapag-uusapan ngayon pong gabi ay ang bawat isa po sa atin ay pagpapalain sa bagong topic na ating pong pag-uusapan. But before that, shout out muna tayo, Huya. Shout out muna. Shout out. Shout out. Sige. Sister Ara. Ayun, good evening po muli sa inyong lahat sa ating mga taga-subaybay ng programang The Preparation. Siyempre sa lahat ng mga areas po natin dyan mula sa North, South, East, and West. Aba, pambira. Lahat Kabisado ng kayo na. area leaders. Magandang gabi po sa Kailangan inyo. kabisaduhin ng mga master chef. At ganun din po sa ating mga viewers na mga nauna na pong nag-tune in po sa atin. Andyan na po, kasama na natin ngayon si Ma'am Mitch Aler. Good evening po sa inyo. Amen Hello, po. sister. Classmate. Aler po. Ganun din po si Sir George Arcite. Kasama na po natin Amen, ngayon. Sir George. At ganun din po si Ma'am Noyce Navarro. Good evening po sa inyo. All the way in France. Yes, from France. And syempre si Simon, sir. Batiin niyo si Simon. Simon and Garfunkel. Good evening, Simon. We miss you here. Ayun. At ganoon din po si Sir Lou Ruiz. Good evening sa iyo, Amen, Sir Lou. At si Ma'am Marivin Ibarwang. Si Ma'am Ceci Ka-area ko yun, Rampig, yung ka-area ko ngayon sa Southeast. Ay, Hello, Southeast ka-area. family. Si Sir Rico Formanes Jr., Preacher Rico, good evening po. Si Ma'am Kimberly Faye Siva Sodayi. Good evening, parang bago ko lang siya, sir, na ano ngayon, na nabasa ang kanyang name. Si Ma'am Ging. Dang Girly, good evening po. Si Amen. Sir Marlon Leonal, good evening po. Si Ma'am Biring, isa rin ka-Southeast family. At ganoon din po si Ma'am Yani. Kasama naman namin to sa Team Fearless. Good evening Ay, po. oo, yeah. Sa iyo, Ma'am Yani. At si Na-like ko Sir- na yung picture niyo, mama. ilalike ko din mo yan. Si Sir Almario, si Sergio, si Ma'am Jem Del Mundo. Good morning, Ma'am Jem. At ganoon din po si Ma'am Belia Quinones and si Christy Jane Tungol. Good evening po sa inyo. At si Ma'am Fe Mahor. Hello At po, syempre Ma'am si Fe. Hello, Ma'am Fe. Si Graham Valenzuela Ampig. Oh. Yeah, my brother. May sinasabi yung nanay ni Ma'am Sai. Ay, may sinasabi mamaya, hindi ko pa po nababasa, sir. At ganoon din po si Ma'am Ellen Hermosura, si Ma'am Belia Quinones, si Ma'am Janice Agustin, si Jamaica Gubalani, mga kasama nating full-time staff. At si Ma'am Yang Lorena, si Ma'am Cristina Blanca Trinidad. Kasama Amen. Kilala ko yun. natin. Kilala niyo yun, yan, Shout sir. out sa kanya. Oh. Ayun. At syempre si Ma'am Beng Dingding, kasama rin natin. Hello po, Ate Beng. At Isang si karangalan. Preacher Ian Juarez, kasama na po natin. At syempre, yung mga iba pa nating nanonood ngayon, viewers, ay babatiin rin ni Ma'am Cyril Ampig. Amen. Ayan, Ma'am Sai. Yan, thank you, Master. At babatiin natin yung mga ilan. Sana ito yung mga hindi rin nabanggit ni Ma'am Arabi, ano. Si Castor kanina, ewan ko lang kung nabanggit mo na. Yon, Castor, hello po sa inyo. Hindi ko po alam kung buong pangalan niya yung Castor lang. And then si Ma'am Rose Bernandez, nakita ko na rin. Si Ma'am Yang, ayan, nakita ko na rin kanina. At si Kimberly Faye, Ma'am Rowena Salem, ayan. Leia Ramirez, ayan, napanood ko na rin Hello po, si Ma'am Ma'am Leia. Mali Big Baga, Miss hello na namin po. kayo. Ayan. At si Dynaby, syempre gusto natin batiin ang ating magandang Yun. interpreter. Amen. Salamat po, Ayan. Ma'am Dina V. At gusto ko rin batiin si Ma'am Flor Solomon. Hello po, Ma'am. Konnichiwa. Amen, Ma'am Flor. Konnichiwa. Amen. Sa Japan. Hi, Ma'am Flor. Belated happy birthday. Tama ba, Ma'am Flor? Kung nag-celebrate ang inyong birthday, parang nakita ko ngayon sa Facebook. At gusto ko rin batiin si Ma'am Leticia Aranda, si Ma'am Belinda, yung inyong sekretaryong maganda. Yan, nanonood. Wow. Siyempre, Unang-una siyempre yun. naman. Nanonood na kagad, Sir Roy. Yun. Yun. Len, shout out to you. And kay Junicio Almario. Yun.
yung classmate ni Lenlen na nasa Saudi Arabia. Ay, hello po. Yan. Junicio, Amen, amen. magkape tayo pagbalik mo rito. Ay, Yun. sama kami, sir, ha? Gusto ko Sama lang tayo po- dyan, sama. Gusto ko Sama tayo batiin- ba ni Tony? Tayo muna. Tayo lang. Lakad ng mga lalaki. Sa pong lalaki yun eh. Oo. Yun. At gusto ko rin pong batiin lahat ng Team Patient na nanonood na sila Sir George, Sir Geniel. Ayan, nanonood na po sila. At sa aking bagong areang Southeast area, hello po Wow. sa inyong lahat. Ayan. Biglang dumami yung grupo nyo, ha? Oo Southeast nga family. Basta, nakakatawa. Hello po sa inyo at good evening po sa aming leader, si Sir Maki. Amen, amen. So, Ma'am Rona. Gusto ko lang batiin ang ating mga live viewers ngayon. Of course, ang mga kasamahan ni Sir Roy, si Sir Kent, si Amen. Sir Ronnie, Sir. Yun, Yun. hi po. Hello po. Ayan. Amen, sir. Nakailigan yan, yung isa. Uy, Si Ronnie. Nakailigan. Totoo yun, totoo. Yun, totoo. Yun. Totoo talaga yun, kuya. Totoo yan, Ngayong nakailigan. gabi, Sir. And nandito din ang mga kasamahan nating Fairly, Sir. Si Yun. Sir Winter, si Ma'am Janice. Grabe, oh, Ma'am. Ma'am Sir Winter. Maricel, And Yun. of course, ang aming leader sa Team Wow. Fairly, si Sir Ingrid. Ay, wag mo Ay. kakalimutan yan. Gwapo yan, Oo. gwapo. And of course, sir, ang mga Ascom boys and Ascom girls dyan. Yun. Ngayong gabi is sa tanan. At nandito din na sila Sir Ian Quaris po and si Ma'am Chantel, si Sir Ruel, and si Joan Terencio and si Makoy, sir. Yun, hello. Yun, hello po. Makoy, huya, sir. Makoy, hello. Sa lahat po naman nanonood ngayon, maayong gabi sa tanan. Amen. Yun. Kuya, Julius, shout out to you, Julius. Ipasa mo ang link sa kasamahan natin sa Philippine Navy Badminton Team. wow, amen. At sinisingil ako ng mga ladies na teammates. Kaya gusto na rin na mag-asawa. Uy. Yun. So, bigyan mo ng link, Julius, para makinig sila. Tama, Ay, tama. napansin mo yung reaction ni Ma'am Sai? Dapat pala magpa-counsel sila kay Sai. Yun. Yun. Eh, lalong-lalo na sa master natin, sir. Oo, naman. Ay, oo. Oo. Yun talaga. Si Sai, doctorate. Ito, master. Sir, alam niyo ba, after nung Sunday service, may tumawag talaga sa akin yung master. At least nanonood sila ng Team Preps. Tama, tama. Yun. Manifestation lang yun na Batiin mo na nanonood kaya sila. yung bumati sa'yo, Ma'am Ara. Siya din yung tumawag. Nakalimutan kong batiin, sir, ang lahat ng mga Bible students natin sa PSS. Tigil mo na sa pagsulat ng Bible. Oo nga, Manood pahinga naman muna. kayo. Sabi ni Sir Tony, Iniiwanan nyo kami. hintayin nyo naman. Kayahan niyo naman si Sir Emilio. Oh, paisisi lang, no? Relax lang. Okay. Well, anyway po, no, muli ay magandang gabi po sa ating pong lahat. Kami po ay muling nagagalak na kami po ay ere muli po sa inyo pong gabi, no? At prayerfully po, no, sa ating pong panibagong topic ay lahat po tayo ay muli na matutunan. May panibago tayong marutunan regarding po sa preparation. But before that, at hindi ko po makakalimutan, kanina nakita ko po nanonood si Sir Rico Formanes at saka si Ma'am Ruth Hermosura Formanes. Yun, Maraming mga salamat po nanawish sa yung Brother patuloy. Rico. Ano. All the way up in Tuigaraw. Yes, sir. Wow. Yes. Amen. Alright, sir. Huya, sir. No? Ngayon pong gabi, tayo, katulad nga po ng binanggit ko po kanina, ako po ay nagagalak dahil ngayon po ay muli tayo mag-o-open ng panibagong topic and it's very interesting. Panibagong topic. Panibagong topic, Huya. Magbubukas ng panibagong topic. Yes, sir. Kala ko, nasabi ni Sai, panibagong dilata. Panibag- Kaya yun, ang ulam Pwede, ni pwede. Sai. Oo. Anong topic ba dito ngayong Ang gabi? topic po nating pag-uusapan ngayon pong gabi, no, ay regarding honesty and respect. Yun. Honesty, yung pagsabi ng totoo. Akala Yes, ko sir. kanta, Tapat. sir. Akala ko kanta. Akala ko kanta, sir, yung honest. Hindi kanta Ay, hindi yun. pala. Iba yun. Mamaya. And respect. Yes, sir. Pagbigay galang. Yes, sir. Yun. Amen. Within the context of marriage. Yes, sir. Amen. Meron ba tayong mga biblical references ba dito? Marami, sir. Marami. Marami. At unang-una po ay magbigay po muna tayo ng biblical reference patungkol sa pinag-uusapan nating kaugalian regarding honesty. No? Pag sinabi po nating honest, it means consistently telling the truth and acting in a truthful and straightforward manner in all aspects of your lives. Alam niyo po mga kapatid, no, ang Bible po ay nagtuturo po na ang bawat isa po sa atin ay maging honest. Maging totoo po tayo sa lahat ng aspeto ng ating pong pamumuhay.
Alright, sabi po ng Bible dyan sa Proverbs chapter 12 verse number 22, lying lips are abomination to the Lord. Ibig sabihin, ang pagsisinungaling, it is an abomination to the Lord. Karumal-dumal. Karumal-dumal. Actually, huya, no, nung hinahanap ko po yung ibig sabihin po ng abomination po dito, ang Bible Dictionary ay binigyan po ko ng salitang disgusting. No? Sobra. Sobra. No? At kung pinag-uusapan po natin yung disgusting, ito po ay mailalarawan natin sa parehong level ng idolatry. So, ibig Check. sabihin, ayaw na ayaw po ng Panginoon na isa pong tao ay nagsisinungaling. Ayun. Pero, ito po ang kagandahan. Sabi po ng verse pong ito, no? Lying lips are abomination to the Lord, but they that deal truly are His delight. Pambihira. Wow. No? Kabaliktaran, ano? Yes, sir. Kabaliktaran. Karumal-dumal sa Diyos Yes, ang sir. sinungalin. Tama po. No? Pag sinabi po nating delight, it is acceptable, pleasurable. Sir Roy, ang ganda ng salitang pleasurable. Kinagigiliwan, kinasisiya ng ating pong Natutuwa Panginoon. ang Panginoon. Natutuwa yung Sa Panginoon. taong tapat. Yes, sir. Tapat sa lahat ng ating pong ginagawa. No? At hindi lamang po yun, pag tayo po ay tapat sa lahat ng ating pong ginagawa, ang pabor ng Diyos ay automatically na mapupunta po sa Amen. atin. Alam niyo po mga kapatid, sana nakikita po natin yung kahalagahan po neto na ang bawat isa po sa atin ay maging honest sa lahat ng mga bagay. So yun po ang ibig sabihin ng honest. Ngayon naman, pag-usapan naman natin kung ano pong ibig sabihin ng respect. No? Ma'am Ara, okay lang po ba pag nasabihin natin kung ano pong ibig sabihin ng respect? Okay, pag sinabi naman natin respect, ibig sabihin, consistently demonstrating a deep regard and consideration for the feelings. In Tagalog, Ma'am Sai, Pamira, binibigla mo si Ma'am Sai. hindi ready, no? Di ba? respeto in Tagalog. Paggalang, oo. Respeto. Paggalang. Paggalang. Respeto naman. Binibigla mo si ano eh. Oo naman, Master. Respeto naman kay Sai. Nagulat ako. Sorry po. Master talaga to, sir. Oo, pambihira, ano. Tama po So, yun. pagbigay galang. Yes, sir. Actually, nasa word na ginamit po natin sa meaning natin kanina, it is a deep regard. No, kung baga parang pinapahalagahan mo yung isang tao, dahil pinapahalagahan mo, you are showing respect. No? Pag ikaw po ay respetado sa isa pong tao, alam niyo po, limitado yung ipong ibinibigay. No? Kumbaga parang lahat ng mga bagay na ipinapakita mo ay, kumbaga parang ikigagalak niya. No? Parang sabihin natin, it is also a word of reverence na kung saan, kumbaga parang nire-respeto natin siya, mataas yung ating pong tingin. No? For example, no? Tayo po ay mataas po yung ating pong respeto sa ating pong Panginoon. It is also a word of na ginagamit din po ng Bible about fear. Pag sinabi natin fear, it is also a respect. No? So ibig sabihin po dito mga kapatid, dapat ipinapakita natin sa kahit sinong mga tao na ang bawat tao ay dapat din po silang respetuhin. Kaya po mga kapatid, mamaya po, magbibigay po kami ng mga examples po niyaan regarding po sa marriage life, no? And prayerfully po ay ang bawat isa po sa atin ay makita po yung kahalagahan po ng mga salita pong nito, no? Honesty and respect. Alam niyo po ang sabi po ng Bible sa 1 Peter chapter 2 verse number 17, no? Honor all men. Ibig sabihin, respetuhin po natin ang lahat po ng tao. Magbigay galang. Magbigay Sa galang. lahat ng tao. Yes, sir. Minsan po kasi, tayo po ay nagre-respeto na nakadepende sa kakayahan ng Kalagayan tao. sa buhay. Namimili tayo. Kakayahan sa buhay. Yes, sir. Yun. Isa pa po, huya, no? Rerespetuhin kita kung ikaw ay nagre-respeto rin sa akin. Mali. Yun ang sinasabi, Brother Tony. Tama yun. Yes, sir. Respect is given. Yes, sir. It is not demanded. Yes, sir. And Hindi it ako is magsabi na, hoy kayo, respetuhin nyo naman ako. Mm. Sa ganung salita pa lang, sino magre-respeto sa'yo? Sir. Di ba? Tama, sir. So yung sabi mo kanina, respect all men, binibigay yun. And when you show respect, hindi yun nagpapakita sa ugali ng tao nire-respeto mo. That reflects on the person Yes, sir. who respects. So pag ikaw ay nagbigay ng galang, yan ay nagpapakita na maganda ang karakter mo.
Because you could respect anybody. Ibig sabihin, hindi ka tumitingin. Hindi ka tumatanaw na itong estado niya, respetuin ko to. Mababa Yeah. estado niya, hindi ko Yeah. respetuin. Yes. Namimili ka ng tao. Totoo That's right. yan, Pangit sir. na ugali yon. Tama. Mm-mm. Kung lahat kaya mong respetuin, maganda ang puso mo. Amen. You have a good character. Yes, sir. So showing respect reflects on the person giving that respect. Amen. Amen. Napakaganda po nito nung dalawa pong word pong itong honesty and respect. Pero kung mapapansin niyo po mga kapatid, ang being honest and being respectful, it is an attitude. No, napakaganda po. Ito po ay series of lesson ng ating pong pastor every Sunday evening service po natin. Pero papahapyawan ko lamang po kasi napakaganda po nito huya, no? Alam niyo po mga kapatid, no, ang ginamit po na verse po dyan regarding po sa attitude is from Proverbs chapter 23 verse number 7, "For as he thinketh in his heart, so is he." Kung ano po ang nilalaman ng kanya pong isip, reflection po yan kung ano pong klaseng tao po siya. Alright. Alam niyo po, everything that manifests in your behavior starts in your thoughts. Tandaan po natin po yan. At alam niyo po, meron pong level po yan eh. Nagsisimula po yan sa thoughts, no? Pag ikaw po ay nag-isip ng masama, nagsisimula po yan sa pag-iisip niyo lamang po. If you are a negative thinker, no? Nagsisimula po yan. Brother Lalabas Tony. po yan. Lalabas yun sa inyong salita at Yes, sa iyong sir. kilos. That's right. As Salita. he thinketh in his heart, so is he. Yes, sir. Kung ano iniisip mo, kung ano nasa loob mo, Tama, sir. hindi yan manatili sa loob. It will manifest in your actions. Yes, sir. At after po ng action, huya, after po nun ay magiging habit mo na. Habit. Hindi mo na namamalayan, ito na yung automatic mong ginagawa. Yun. Yan. At kung naging habit mo na after a long period of time, ito ay maging Character mo na. character mo na. Yes. Character, Kaya, yung pagkatao mo na yun. pagkatao mo na. No, kaya mga kapatid, dapat maging maingat po tayo on how we think. No? If you are being disrespectful, no, na yun ang pumasok sa iyong pong kaisipan at ikaw po ay nakasanayan niyo po yan, eventually yan ang po ang magiging character mo. If you are being dishonest, no, alam niyo po mga kapatid, dyan po magsisimula po yan eh. No? Iisipin mo pa lang. After ng pag-iisip mo, yan ang po magiging pananalita mo, magiging action mo, magiging habit mo. At yun po ang magiging character mo. At pag yan po ang makasanayan po natin, ang kasunod po niyaan, yan na po ang iyo pong magiging destinasyon. No? Destinasyon na kung ano pong ang pinili mo is more about negative things, ang magiging destination mo is about negative din. No, kaya mga kapatid, dapat ang bawat isa po sa atin ay maging maingat regarding po dito. No? Regarding po sa ating pong attitude na ipinapakita. Kaya mga kapatid, sa mga nagpe-prepare po ng mga young people, we will always see to it, gaano ba tayo ka-honest? Gaano ba tayo ka-respeto sa iba pong mga tao o may problema po tayo? Kaya mga kapatid, napakaganda pong itong attitude na ma-adapt po natin. Maaaring ito po ay napag-aralan na natin before, pero nakakalimutan po natin, napakagandang pag-usapan po natin muli para muli po tayo matuto at ma-remind sa ating pong pag-uusapan. And I'm praying after po ng topic po natin na ang bawat isa po sa atin ay magiging honest. Hindi lamang po maging honest, maging respectful din po tayo. Kaya mga kapatid, sana makita po natin yung importance ng pinag-uusapan po natin regarding po dito. Why is it important, Huya, within a context of marriage, Huya? Yun. Before I get to that, Brother Tony, nais ko muna ipakita ang isang magandang example mismo sa Biblia na nagpapatunay na ang Diyos mismo ay hindi tumatanaw. Hindi namimili. Yeah. Acts chapter 10 verses 28, 34, and 35. God is not a respecter of persons. Ano ibig sabihin nun? Ang Diyos ay hindi namimili. Amen. Ibig sabihin, the gospel of salvation is open to everyone. Whether you are a Jew or a Gentile. In New Amen. Testament, in today's application, gasino ka man, if you trust Christ as your Savior, pwede ka maligtas. Regardless of your race, regardless of the color of your skin, regardless of your educational attainment, ano mang estado mo sa buhay, ang Diyos ay hindi namimili Amen. kung sino ang pwedeng maligtas. Yes, sir. He doesn't say na, hindi sinasabi ng Diyos na ito lang ang pwedeng maligtas.
Kasi ito may pinag-aralan. Kasi ito may kaya. Yeah. Kasi ito, ganito ang buhay niya. Yeah. God is not a respecter of persons. Ibig sabihin, the gospel is open to everyone. Kung ang Diyos mismo is for everybody, yung sinasabi natin, Pastor, parati, always live for others, live for everybody. Amen. Dapat abot mo yung mataas, abot mo yung mababa. Amen. Alam mo, dyan ako naiinis, Brother Tony, sa mga tao na gustong-gusto ng mga affiliate sa mga people Na may the high position. of society. Yeah. But yung mga mababa, ayaw. Mm. Mahirap yon. Mm. Because mismo ang Diyos hindi namimili. Amen. So kung tayo mismo ay gagaya sa ugali ng Panginoon, Amen. napakaganda na tayo mismo ay hindi mamimili kung sino ang rerespetuin natin. Amen. Lahat ng tao dapat bigyan ng galang. Amen. And sir, dagdagan ko lang po, napakagandang example yan, sir. And it takes humility para gawin na irespeto ang lahat ng tao. Kaya lalabas din, sir, yung honesty dyan. Dahil sa kung maging honest tayo, tulad ng sinabi ni Sir Roy, maging honest tayo sa harapan ng Panginoon, wala tayong pwedeng ipagmalaki. Kayong honesty na yon, magbubunga siya ng humility. Magpakumbaba ka talaga. Tama, ma'am. Amen. And once may humility ka, automatic magbubunga yan ng respect. Amen. Kaya nga ang sabi ni Pastor, yung sinabi niya sa atin last time, honesty is basis of respect. Dahil kung maging totoo ka, wala kang pipiliin ng tao, sir, Amen, tulad ng amen. sinabi mo. Tulad Amen. yan ng sabi sa Philippians chapter 2 verse 3, let nothing be done through strife or vainglory, but in lowliness of mind. Let each esteem other better than themselves. Wow. Amen. Good. Alam mo ba, Very Tony? good. Ang ganda na pinag-usapan natin yung sinabi mo kanina eh. Nagtatahi-tahi siya eh. Di ba? Yeah. From respect to honesty to humility. Kasi in today's society, normal yan, pag ang tao mataas ang kanyang estado sa buhay, Totoo yan. may pinag-aralan, may kaya, malaki ang sweldo, umuwi sa mga subdivision na maayos, tumatanaw na mababa sa iba. Totoo, sir. And sabi mo nga ni Sister Rona, kung ikaw naman ay totoo talaga, if you're honest, tatanggapin mo na you'll be humble enough to greet everybody. Amen. Hindi ka hindi ka mamimili. Totoo, sir. And humility is a very good character trait. Sabi nga at the end of the day, Brother Tony, lahat naman tayo aabot sa ating deathbed. Yeah, that's Pag right. naandun tayo, ano pa ipagmamalaki mo? Why not ngayon, habang malakas ka, practice the trait of humility. Amen. Amen, sir. Be honest to yourself. Yung iba kasi naging honest lang na pinapakita ng tao pag marami nakatingin. Tama. Di ba? Mapanlin lang. Pero pag ikaw lang, ayaw mong pansin ang mga simpleng tao, Totoo, sir. then you are, sabi nga mo si Terona, you are not honest with yourself. Amen. At alam mo rin yun. Pag ikaw ay ganon, alam mo yun, na hindi ka honest sa sarili mo. Ginawa mo lang to kasi marami nakatingin sa'yo. Pakita ng tao yun. Hindi yun baso. Plastic yun. Plastic. Amen. Alam mo ba, sir? Kabira. Yes, ma'am. Ang pinaka-example niyan sa mga working, pag pumasok, di ba ang unang babati, unang magbubukas ng pintuan yung mga guard, yung mga utility, pag na good morning, wala man lang response na good morning, ma'am. Grabe, Pero no? pag binati ng manager, Ni Ayun, manager, yun, yun. sir. Grabe. Oh, Ayun, good may morning. Oh, pagbaw diba? pa, sir. Kahit si Oo. manager, sir, nakatalikod, sir, good morning po, kasi baka biglang lilingon. Pero Yun. yung harap-harapan na bumati, guard lang yan. Oh, so, may lang, baliwala. may word pa na lang. Lang. Na oo. kumbaga minamaliit niya. Yeah. Palaging merong Discrimination. pagtatansya, ano nga tawag natin doon? Pag-istima. Pag-iistima Pag-iistima. yun, pag-iistima sa lahat ng tao. Nakadepende yung iyo pong respeto, depende sa pag-iistima natin sa ibang tao, which is maling practice. Because sabi mo nga, Brother Tony, as he thinketh in his heart, so is he. Yes, sir. Ang pag-istima mo sa tao yun, hindi ibig sabihin, yung tao yun ay ganon. Tama. Yes, sir. Ikaw ang Ikaw ganon. sa- Ikaw yun. Ikaw, Ikaw yun. yun, oo. Yun, reflection yun ng pagiging ikaw. Oo, kaya ka nagtrato ng mababa sa kanya because in the first place, ang nasa isip mo mababa. Tama, tama. So you could not think higher than what you are. Yes, sir. Hindi Amen. ka pwede mag-isip na mas mataas. Ay, nasa iyo, sa isip mo, sa kalooban mo. So lalabas talaga yun. That's right. The way you treat others is a reflection kung ano nasa isip mo. Amen. Totoo, sir. Kaya ang ganda, nagtatahi siya eh. Di ba? Respect, honesty, humility. And eventually, sabi mo, Brother Tony, this will become your character. Yes, sir.
That's right. Your habit is automatic na. And then character, ay yung pagkatao mo na yun. Tama. Ngayon, importante ang respect and honesty within the context of marriage. Yes, sir. Napakahalaga po niyan. Napakahalaga. Alam niyo po, Huya, no? Why is it important? Kasi ang character trait of being honest and being respectful are important attitude that we can have to have a successful marriage life. Tandaan po natin. Bakit? No? If you don't have this, you will have a problem regarding trust. Number 1, trust. Communication. May problema ka dyan. Conflict resolution. No? Stability of relationship. Kaya mga kapatid, pag hindi po natin mapapractice yung being honest po natin and being respectful, lahat pong yan ay magkakaproblema po tayo. No wonder, pag merong isang taong hindi honest, meron tayong palaging tinatawag na trust issues. Pakiulit ba na, Tony? Sir, meron tayong problemang trust issue pag merong isang tao na hindi hindi nagsasabi ng Honest. totoo. Yes, sir. Di ba? Alam niyo po mga kapatid, pag meron tayong ganyan na na-build sa ating pong sarili, na dinala natin habang pagkabata, tapos dinala ninyo, pag meron na kayong asawa, ay pambihira, napakahirap po noon. Paano ninyo madidil? Yung pagtitiwala sa bawat isa, kung ang isa po sa inyo ay hindi nagsasabi ng tama. Alam niyo po mga kapatid, balikan natin yung verse na sinabi ko po kanina. Hindi po kagustuhan, hindi kagalakan ng Diyos pag tayo po ay nakasanayan natin na tayo po ay magsalita ng hindi po katotohanan. No? At sinabi nga po kanina ng verse na binasa natin from Proverbs chapter 12, verse number 22, alam niyo po mga kapatid, it is disgusting. No, hindi po kaaya-aya, kinasusuklam ng ating pong Panginoon pag tayo po ay hindi nagsasabi ng katotohanan. Kaya mga kapatid, pag yan po ang mangyayari, sa Diyos nga eh. Di ba? Hindi niya kagalakan na magsabi tayo ng hindi katotohanan, pambihira, lalong-lalo na pag sa asawa niyo, Huya, di ba? Tama ba, Huya? Tama yung sinabi mo. Yes. Kumbaga, kung sa Diyos, kaya mo nga magsinungalin or magtago How much na more hindi pa sa ka tapat, how much more sa asawa mo? How much Yes, more sir. sa tao? Tama. Kung ang Diyos mo, kaya mong nakawan sa tithes, Yun. di pagdating sa bahay, magkukupit ka na, magtatao ka ng pera Tama, sir. sa wife mo o sa husband mo. Alam mo ba, Tony? Yung trust issue na yan, maraming away sa pamilya. Ito yan. Because of trust issues. Because Yes. somebody is not honest or somebody does not show respect to the Tama, spouse. sir. That's right. No, katulad nga ng sinabi natin kanina, may trust issues tayo. At pag meron na kayong trust issues, another issue na naman ang mangyayari. Ang hirap makipag-usap. Alam nyo, Huya, sa mga viewers po natin, sa isa pong relationship, communication is very important. At kung hindi kayo marunong makipag-usap sa bawat isa, no, ay pambihira, paano ninyo masusolusyonan yung problema? Actually, Brother Tony, marunong sila mag-communicate. Pero, But pag may tinatago ka, it will affect your mind because alam mo, that's right, may sir. sin ka, may tinatago ka, it will affect your communication. At mahahalata, malalaman. Imbis na mag-uusap kayo ng maayos ng spouse mo, minsan, naiiba yung usapan, nag-iiba ang diskarte mo, the way you say it, or you will clam up. Yun. Sasabihin, sir, wag na lang tayong mag-usap, nagsisinungaling ka lang naman eh. Oh. Tapos ang usapan. Naman. Sounds familiar Ma'am Rona. Kasi sir, sasabihin ng partner na paulit-ulit na lang kasi di ba sinabi mo ano hindi ka naman nagsasabi ng totoo. Ngayon, ano pang pag-uusapan natin? pambihira. Wag na lang. Oh. Saan ka nag-aral ng masteral? Para master ka na. Pero sir, mapasa na sir. Yun. Pero sir, kung may honesty, kaya nga sabi ni Pastor, honesty is the basis of respect. Dahil lahat ng sasabihin mo, katotohanan in respect doon sa tao. Bakit magawa mo magsabi ng totoo? I respect you, sir. Kaya hindi Yes. kita pwedeng Tama yun. dayain. Tama. Yung sinabi nyo kanina, di ba? Pagpasok mo halimbawa sa trabaho, respetado mo kasi manager. Pag nagtanong sa'yo, di ba? Anong oras ka nakapasok? Ay, sir, actually, medyo na-late ako ng konti. Kasi nirespeto mo yon. Pag wala kang respeto, maaga ako nakarating. Kahit maliit ka. Yun, kaya. Wala kang pakialam doon. Walang paki. So,
many instances in the family, yung husband and yung wife, merong conflict, merong away, merong misunderstanding because of failed communication. Failed communication because kulang sa honesty. Dahil walang respeto sa bawat isa. Totoo, sir. So kanina, banggitin ko lamang po yun, nabanggit na po ito kanina ni Ma'am Rona, no? Maganda po kasi ito no? Honesty is basis of your respect. Tatandaan po natin po yan, mga kapatid. Kung tayo po ay being disrespectful sa isa pong tao, ipinapakita lamang po natin na wala tayong respeto sa kanya. Tandaan po natin yan. At minsan, nagre-respeto lang po tayo dahil alam natin, kumbaga parang nagiging honest lang tayo, no? Pag nandyan po at mayroon po nakatingin po sa atin. Lalong-lalo na pag meron tayong parang may ginagawa tayo sa ating trabaho. Actually, huya, hindi lang po ito applicable sa trabaho. In Kahit all sa mga aspects. ministries na ating Yes. pong ginagampanan, it is always applicable. Kung tayo po ay dishonest sa ating pong trabaho, pag tayo po ay dishonest sa ating pong ministries na ginagampanan, isa lamang pong ibig sabihin po niyaan. Wala po tayong respeto. Pag sa trabaho, wala tayong respeto sa ating pong boss. Wala tayong respeto sa korporasyon na pinapasukan mo. Ganon din sa ating pong ministry. Wala tayong respeto sa ating area leader. Wala tayong respeto sa ating pong pastor. And lalong-lalo na wala tayong respeto sa ating pong Panginoong Diyos. Kaya pag tayo po ay nakasanayan po natin na tayo po ay palaging nagsisinungaling, isa lang ibig sabihin niyaan. Yung respeto mo ay merong problema. Tama yun, Brother Tony. Alam mo, napakaganda. Many times sa mag-asawa, lalo pag matagal na, they tend to take things for granted. And because of that, yung respect nagdi-diminish, bumababa. Bakit? Alam mo na pag-isip mo, dapat yung asawa mo maghanda ng almusal. Di ba? Alam mo na, kung baka naging automatic na. And pag hindi niya nagawa, nakagalit ka. Hinahanap mo. And yet naman, pag ginagawa niya, hindi mo binibigyan ng kaukulang respeto. Hindi ka na nagpapasalamat. Because iniisip mo, dapat automatic na ito. Many times, ito isang tip sa mga husbands, lalo yung mga matagal na may asawa. Yung pagmamahal mo ba sa wife mo, ay kapareho pa rin ba nung una mo siyang nakita at nag-pray ka at nag-desisyon ka na ito ang pakakasalan ko? Aha, Nung alright. 25 pa yung bewang. Huwag naman 25. Grabe naman. 22, 23. Grabe, mas Yun. maliit pa. Bakit po bewang mo? Grabe naman. Diba? Ngayon na tumagal na kayo, do you take things for granted? And because of that, nawawala ang respect. Totoo, sir. Balikan nyo, husbands, fathers, balikan nyo ang picture ng misis nyo nung kayo pa lang ay nagliligawan. Tingnan mo, ito ang babaeng pinangarap ko at pinagdasal ko sa Panginoon. At pinangako ko na papakasalan ko habang buhay. Bakit kaya nag-iba ka? Because you took things for granted. Tama po, sir. Nawala ang respeto. Alam mo, noon, pagbaba ng sasakyan, kung todo alalay ka. Yun, Bira, no? Ang bira. Pag umulan, kahit walang ulan, Basta may Grabe, yung pala magpapayong. yung fountain lang, yung pandilig lang, payong ka Sasanggain. Oo. Sir, ngayon, ang bagal mo nang bumaba. Pagtawid ng ng kalsada, todo alalay ka. Ah. Ngayon, bilisan mo naman, bagal-bagal mo. Ba't nawawala ang respeto? Yun. Yun, importante ang respeto sa pamilya. Dapat, habang tumatagal, Brother Tony, tumitibay ang respeto. Tama, Dapat nadadagdagan. tumitibay ang Yes. honesty within the family. Yes, sir. Within the couple. Hindi dapat lumalabnaw as the years go by. Yun. Sir Roy, Sir Tony, Yes, may ma'am. naalala lang akong prinsipyo ni Pastor dyan, sir. Na ang sabi ni Pastor, kung ano yung sinabi ng tao sa akin, paniwalaan ko in respect doon sa tao. Tama. Yun yung pagpapakita ng respect ni Pastor doon sa taong nagsasalita. At kung siya man ay nagsinungaling sa akin, siya na yun. Oh, Hindi ka siya lugi. naging honest. Hindi ka lugi. Oh, Siya ang lugi. siya yung lugi. Men. And kung ano ang naitanim mo, aanihin mo yon. Yung pagsinungaling ko si Brother Tony, kung papaniwalaan mo yon, the next time around, kailangan ko naman isa pang sinungaling, isa pang lie, para pagtakpan ko itong una. No, nadagdagan pa. Another. So, dalawa na. Yeah. Next time around, kailangan ko pa magsinungaling para itong pangalawa, matakpan ko Naku. na siya nagtatakip sa una. Yari. Patong-patong na.
Yun ang sinasabi na bago mo malaman, umikot na Yeah. at ikaw rin ay nabuking. Yun. Mahirap mamuhay sa kasinungalingan, Totoo yan. sir. Yun. Kaya sabi ni Pastor, maganda yan. Tinatanong mo, hindi ako pumunta dyan, dito lang ako. Paniwalaan mo, sabi niya eh. Huwag mo ipilit na tanggapin niya. Ay, yun na sinabi niya eh. It will just go around later at lalabas yan. Your sin will find you out. Yes, sir. Lalabas din yan. Amen. So, bigyan mo siya ng respeto, sinabi niya. Kaya kung ako ang sasabihin ko, outright. Kasi nakakatakot, magsinungaling ka. Next time, iisipin mo, teka, ano nga bang sinagot ko rito? Ganito, dapat consistent na, ako. sir. Scripted na. At sir, walang sinungaling na consistent. May changes talaga kasi hindi totoo eh. Yun, Kaya yun. nahuhuli. Yeah. Kaya pala huya, no, totoo pala, no, pag ang isa pong tao ay punong-puno ng kasinungalingan, alam nyo, para siyang preso, eh, no? Na sinabi nyo kanina, isang kasinungalingan, dinagdagan ng another kasinungalingan, tapos nadagdagan, pambira, napakahirap. Ang sinasabi ni Brother Napakahirap Tony, lumiliit ang mundo mo. Yes, sir, lumiliit. Kasi, pagpunta ko sa'yo, ito sinabi ko, sinungaling yun. So, hindi kita basta-basta pwedeng balikan kasi baka mabuking ako. Eh, dito ganun din. Yun. Dito ganun din. Dito Ang ganun bira. din. Before you know it, namimili ka ng kausap mo. Yes. That's right. Kasi hindi mo alam kung baka hindi ako consistent sa pagsinungaling ko rito. Baka iba ang masabi ko. Yeah. Mabubuking ako. Yun. Yeah. Kaya ang taong open sa lahat, nagre-respeto at honest, wala siyang pinipili. That's Ah. right. He is everybody's friend. Maaring hindi ka kaibigan ng lahat. Tama, sir. Pero ang turing mo sa lahat, kaibigan mo. Amen. Because you are honest to Good, everybody. sir. Yes, That's sir. right. That's a good point. Kung That's hindi right. kung masama ang tingin mo sa akin, hindi ko problema yun. Problema mo yun. Tama, sir. Basta ako, I will be everybody's friend. Grabe tama. Mira. Tama, sir. And, sir, alam mo ba yan? Teka. Yung pagkasabi mong tama, Mira. parang may ano yun. Paano? Parang may flavor yun eh. Mabigat yun eh. Tama. Mukhang siya yung master ngayong gawin. Yun. Kasi, sir, yung sinabi mo, prinsipyo ko yan, sir. Dahil sa ganito yun, sa pag hindi ka nagsasabi ng totoo, sir, actually, hindi ibang tao ang niloloko mo eh. Mismong Yes, sarili mo. ma'am. Tama. At mahirap maging kalaban ang sarili. Totoo yan. Oh, that's the reality. Yun. Kaya ang isang prinsipyo ko, Brother Tony, is everybody is my friend. Amen. I may not be everybody's friend, but lahat Very yung good. kaibigan ko. Very good. Kung Tama, ang sir. tingin mo sa akin, hindi mo kaibigan, hindi ko problema yun. Tingin mo yun eh. Yes. Basta tingin ko siya, lahat tayo magkaibigan. Amen. Lahat Very tayo good. kaibigan ko. Amen. Tama yun, Amen. sir. Ayun. Sabi nga dito ni Christy, sadly sir, nagiging dishonest sila dahil sa reputation na nabuo nila sa sarili nila. Reputasyon Kumbaga, na parang negative. gusto nilang Ma-maintain. ma-maintain. Kasi ganito ako eh. Matapang ako, malakas ako, maano ako, kaya ko to. So, kaya sila nagiging dishonest sa sarili nila. Ayun. Pag dishonest ka, sabi nga ni Rona kanina, ang kailangan mo doon is humility. Yes. Yes, sir. Tanggapin mo na ganito ka. So just be honest. Totoo, sir. And sa bagay na yun, kapag naging honest tayo, bakit, sir, napakaano sa akin ang topic natin ngayon? Dahil sa Bible school, kaya sa mga Bible student yan, shout out. Ito yung sinasabi ko na, palaging sinasabi ni Pastor Hill, determination and humility. Sa akin naman, na natutunan ko sa PSS, humility produces honesty. And honesty produces humility. Amen. Ganyan lang, kapag iikot ka dyan, wala kang problema by the grace of Amen. God. Amen, amen. Meron nga po tayong sinasabi, no? Maganda po itong verse pong ito sa John chapter 8, verse number 32. The truth shall set us free. Pag ikaw po ay Wow. namamuhay ng Amen. katotohanan, pambira, hindi ka nakakulong. Yun ang Tama. sinasabi You ni are Brother Tony free kanina. always. Malaya ka, Malaya. kumausap ng kahit sinong tao. Amen. Yes. Lahat ng tao kaibigan mo because Yes. you always bring the truth with you. Amen. Yes. When you sir. you deal with them truthfully. Kung anong nakikita nyo sa akin, ako yun. This is Yun na yun. Amen. Well, hindi ako, baso ako, hindi ako plastic. Tama, Kung anong sir. nakikita nyo sa akin. Oo. Pag sinabing The maitim ka talaga. Ay, Oo. Hindi puti kaya Hindi lang ako nag-bleach. Di ba? The truth shall set you free. Alam mo, napakagandang prinsipyo niyan. Yun, tama, sir. Nabit-bitin natin yan parate. Tama. If not yung sinabi natin kanina, Brother Tony, nagsinungaling ka rito, may hindi ka pwedeng puntahan. Yeah, yeah. Hindi ka malaya. Yes. Kasi umiiwas ka eh. Di ba? But kung tapat ka sa lahat ng tao, honest ka sa lahat, wala kang iiwasan. Tama, sir. Maganda yung sinabi kanina ni Ma'am Ara, no? Pag kahit maitim ka pero sinasabi mo maputi Hindi, ka, oo. tanggapin na lang natin. Respeto na lang sa kanya. Yes. Respeto na lang. Respetuhin kita, pero hindi ibig sabihin maputi ka.
Di ba? Kung yun ang sabi mo, paniwalaan kita dyan. Sabi mo eh. Amen. Sabi Ma'am si Rona. Ma'am Tang, check, kaya papanindigan na lang kahit kasinungalingan. Yun ang mahirap. Ano sabi niya? Papanindigan na lang Kahit kahit ang kasinungalingan. hirap Dahil sa niyan. reputasyon, sir, na iniingatan. Ano sabi sa Proverbs yan? Pag ayaw mo tanggapin dahil mayabang ka? What cometh before distraction? Pride. Pag pinanindigan mo, kahit na sinungaling yan, mayabang ka. Wala kang humility ron na. Sabi sa Bible, pride cometh before distraction, and a haughty spirit before the fall. That's Pag right. ikaw ay nagyabang, pag ikaw ay nagmamataas, time will come. The Bible is very true. Babagsak at babagsak ka. Tama. And Yes, sir. great will be thy fall. Amen. Amen. Kaya mga kapatid, no, napakaganda po nito na sana namnamin natin. No? Minsan kasi iniisip natin na honest naman ako. Sa tingin mo lang na honest ka. Kasi, alam niyo, di ba, napakahirap pagkatiwalaan yung isa pong tao kung siya rin ay nagsisinungaling sa kanya pong sarili. Tandaan po natin yan, napakahirap pagkatiwalaan nyo sa pong tao. Kaya dapat maging maingat po tayo regarding po dyan, lalong-lalo na po na tayo po inaatasan na magsalita sa harap, nagli-lead tayo ng tao, mga kapatid, it is very important, lalong-lalo na tayo po magbibuild sa mga young people natin, magbibuild tayo ng sarili natin, kayo ng sarili po ninyong pamilya. It is very important na tayo po ay maging honest and being respectful. Matandaan ko lang po na sinabi po ni Pastor during our meeting, ang pagrerespeto dapat nating yang ibigay sa tao. Because, sabi po niya ng pastor po natin, because honest ka sa sarili mo. Tandaan po natin yan. Ikaw po ay nagbibigay ng respeto sa iba pong tao dahil ikaw po ay honest sa sarili mo. Kaya dapat napakagandang prinsipyo po niyan, mga kapatid, na dapat matutunan po natin. Regarding naman po kanina huya, no, nagbibigay tayo ng mga examples within a context of marriage. Napakahalaga po nito. No? Mahalaga ang respeto sa relationship. Kapag hindi ka naging honest, lalala ang ating problema. Correct. Yes, sir. Yung pagsinungaling mo, Brother Tony, ng mag-asawa, is an indicator of, siyempre, hindi ka honest, lack of respect yan. Tama, sir. Lack of respect yan. Sabi ko nga, bakit nung ikaw ay nililigaw pa lang young man, grabe ang respeto mo sa babae. Pag inimbita ka, pag sabi, gusto kong pumunta ng ganito, 3 hours before, andun ka na, nag-aabang Grabe ka na. naman. Tulog pa siya, hindi pa siya nagpakain ng mga alaga niyang puso at aso. Nandun ka na. Grabe ang respeto. Grabe. Eh, after 20 years, 3 hours na, nahanap mo, wala ka pa. Mas may Tulog ka respeto. pa. Mas may respeto pa sa mga pinapakain niyang pusat at aso Yun. kaysa sa asawa. So, pag wala kang respect, you will now become dishonest. Totoo. Amen. To cover up. Sa buhay mag-asawa, ito ay maging sanhi ng away. Bakit? Hindi ka honest sa kanya eh. Bakit ka hindi honest? Kulang ka na sa respeto. Hindi ibig sabihin na re-respetuin mo ang 25 ang bewang. Ang 52, hindi na. Nakadepende sa baywang. Nabalik na, di ba? 25, 52. Ayaw mo nang respetuin. So, pag wala ka ng respeto, sabi nga kanina, you will become dishonest. Doon mag-uumpisa, Brother Tony. Ano yung mga area sa mag-asawa, di ba? Yes, sir. Finances. Tama. Are we honest about finances sa bahay? Yun. Sir, noon, pag umalis, nagpapaalam. Alis muna ako. Or mag-message, sir, kasi wala sa bahay. Ngayon, Hindi. wala Ano na. pag alis nagpapaalam? 1 week before umalis, nagpapaalam na. May sulat sir. Ngayon, di ba? May FYI Pero na. ngayon, Oo. FYI pala, next Ngayon, sir. month, ano Ngayon, ako, ma'am. ang tagal-tagal pa nun eh. Grabe, ano. Eh, nung nag-asawa na. Wala na, sir. Pagdating ng asawa sa bahay, sir. Wala. Ay, nasaan ka? Kasi walang message, sir, eh. Nawala pala. Ay, nandito lang ako sa labas. Inabot ng 3 oras, sir. Kala ko 3 araw eh. Ayun, Muna na 3 oras lang. ayun, maganda po yung comment dito ni Ma'am Ma'am Tess. Tess. Yes, Cruz. oh, Sabi, ganda yes nun. sir, a man with integrity has a good personality. amen. Check. Tama Tama yun. yun. Tama yun. Wala tayong ibang pwedeng ilaban dyan. Totoo yan. Ano ang integrity? Being true to yourself. Yes, sir. Sabi nga, ikaw Barona, na kung ikaw nga ay kaya mo magsinungaling sa sarili mo, ay di lalo sa ibang tao. Yes. Totoo yan. If you are not true to yourself, it will manifest and you will not be true to other people. That's You right, will sir. not be true to your husband or to your wife. That's right. Because in the first place, you were not true,
you were not honest to yourself. That's right. Sir Tony, mahirap yan maging tatak sa isang young lady or sa isang young man. Ay, sinungaling naman yan. Ayun. Pabago-bago yan pag Ayun. nagsalita. Hirap niyan. Mahirap yan maging tatak. Kaya, ngayon pa lang, kung meron tayong issue sa mga ganyan, ayusin na. Yun. Tama po, At tama. saka, sabi nga ni Pastor Hill dun sa meeting na karaan, tandaan ko, sinulot ko siya actually, ang taong nagsisinungaling daw, never mo na siyang matutulungan. Yun. Amen. Ibig sabihin, kung talagang patuloy Hindi pa naman rin ako, siyang... nakakailan ba ng tulong mo? Hindi naman Oo. Okay naman ako eh. Sige Diba? nga. So hindi mo siya matutulungan kasi ayaw niyang aminin na kailangan niya ng tulong. Yun. Amen. Yung taong may sakit na nagsabi, hindi, maayos ako, hindi mo bibigyan ng gamot yun. Sir, tama. Hindi mo siya matulungan. Tama po, tama. Ngayon, Brother Tony, what is very sad now, saddening today is, yung mag-asawa sa umpisa, ang pera, limited ang budget, konti lang. Alam mo, ito lang na iwan natin pera. Sige lang, manalangin tayo sa Panginoon na dagdagan ito ng Panginoon that God will provide. Sabay sila manalangin. Bakit nung pinagpala na sila later after 20, 25 years, pag may extra income na, tinatago. Tinatago sa husband, tinatago sa wife. Kung kailan tumagal ang samahan, supposed to be na nahubog na yan sa hirap ng panahon. Di ba? And yet, habang tumatagal, lalo naging dishonest because nawala ng respeto. Amen, Totoo, sir. sir. And Sir Tony, Yes, ma'am. naalala ko lang yung kagabi sa Staying Alive about maturity. Na kung ilagay natin ito sa mga viewers natin ngayon sa honesty natin, sa kalagayan natin spiritually, lalago at lalago tayo, patuloy tayong lalago. Dahil honest kailangan ko pang lumago. Every preaching na mapakinggan mo, every counsel na mapakinggan mo, tinitake mo, positive ka. Pero the moment na hindi tayo honest, sir, akalain natin palagi, iisipin natin palagi, I'm strong. Dahil sa, matagal na ako dito sa church, marami na akong napakinggan, marami na akong ministry na hinahawakan. So dito na papasok, sir, na wala ka nang tatanggapin na sarili mo lang ang niloloko mo. At sabi nga ni Pastor last Sunday, yan kung kailan ka akala mong strong ka, doon ka naman babagsak. Yun. Yeah, that's right. Sir, But basahin ko yes. lang yung comment ni Ma'am Ruth Formanes. Amen. We can never expect a person who is dishonest and disrespectful to be a good keeper of the home. Yes, Tama. Miss Wow. Ganda, ganda. Maganda. In like manner, we could not expect a husband or a father who is dishonest and does not respect others to be a good pillar or foundation of the home. That's right. Yun. Yes, sir. It works both ways. Hindi lamang sa babae, pati sa lalaki. Kaya napaka-importante within the context of marriage, Brother Tony, na merong respect at merong honesty ang husband and ang wife. That's right. Within the context of marriage. Yaman nga lang, Brother Tony, kung ganun pala kahalaga ang respect and honesty within the context of marriage, kailan ba dapat umpisahan ito? Pambihira, kailan pa? Dapat ngayon, ha? Now na. No. After ng kasal. Kasi sabi nga, within the context of marriage. So, saka ka lang mag-umpisa maging honest after ng kasal. Wala pa Wala naman nang akong respect. asawa. Sa kasalan, sir. Wag na muna. Wala pa naman yung asawa ko eh. O, di ba? So, wag muna. Yari na. Lahat naman ng ating minamanifest na ugali within the context of marriage, it doesn't happen overnight. Totoo yan, sir. Hindi ibig sabihin na kinasal ka na, kinabukasan, mag-umpisa ka na magrespeto sa kanya. Or maging honest sa kanya. Paano mo, halimbawa, kinasal ka sa edad na 25 or 26. Ay, Sana all. Halimbawa lang, Sai. Halimbawa, 35. Kinasal ka sa edad na 35. Taas-taasan mo pa, sir. 45. Taas-taasan Yung pa. 37 daw, sir. 37. Oh, sige, 37. Para na maano si Sai. Halimbawa, Brother Tony, kinasal ang isang lalaki at babae sa edad na 37. Kinasal sila kahapon. Ngayong araw, do you expect the husband, the young husband, and the newly married couple na maging honest sa isa't isa? One day after the marriage. Kung 37 years sila, namuhay na walang respeto o walang honesty. Tama. Tama, sir. So, ang tanong, Brother Tony, saan mag-uumpisa ang pag-practice, pag-develop ng respect at honesty? Amen. Dapat habang bata pa, no, tandaan po natin, no, bagamat pinag-uusapan po natin is regarding po sa
honesty, and respect. Hindi naman po yan, mga kapatid, dapat umpisahan po natin pag nandyan na si Mrs. o nandyan na po si Mr. Alam niyo po mga kapatid, kung ano man ang attitude na na-establish po sa ating pong pagkatao hanggang sa pagpasok po natin sa buhay pag-aasawa, yun ang magde-determine kung anong klaseng tao o merong karakter ka. No? Kaya mga kapatid, ngayon, napakaganda na magkaroon tayo ng tawag yun? Self-evaluation. Self-evaluation. Self-review. No, regarding po dito na, am I being respectful? Am I being honest sa lahat ng mga bagay na aking pong ginagawa? No, alam niyo po mga kapatid, being honest, hindi lang naman yan applicable sa pag-aasawa. Applicable yan sa lahat ng bagay. Nabanggit po natin kanina, no? Sa lahat po ng bagay, it is always applicable, no? Kaya ngayon, young people, ikaw po ngayon, no, ay nagtatrabaho sa ngayon, di ba? Lalong-lalo na po ngayon minsan ang ating pong pagtatrabaho ay nakadepende pag nandyan si boss. Di ba? Yung effort mo sobra-sobra pag merong nakatingin na supervisor mo, di ba? Ganyan. Alam niyo po mga kapatid, pag may asawa ka, wala nang supervisor eh. Wala nang mag-watch sa iyo kundi kayo na lang. May master ka na. Master na naman, di ba? Kaya alam niyo po mga kapatid, ngayon pa lang dapat ma-establish natin yan. Ano man ang ating pong ginagawa ngayon, totoo ba nating ginagampanan nung tungkulin natin? Kasi alam niyo po, ang pag-aasawa, it's about responsibility. No, tatandaan po natin yan. Kung ngayon pa lamang po, hindi natin kayang gampanan yung ating pong responsibilidad, hindi tayo honest, mga kapatid, hindi tayo being respectful, problema po natin yan. Problema po yan pag kayo po ay papasok po sa buhay pag-aasawa o buhay pagpapamilya. Kaya mga kapatid, wag tayong magsinungaling sa ating pong mga sarili. No, yan pong nais ko pong banggitin po sa inyo ngayon pong gabi. Wag tayong magsinungaling sa ating pong mga sarili. Kasi pag tayo po ay nagsisinungaling sa ating pong mga sarili, sinabi po kanina ni Ma'am Sai, nabanggit po ito ng ating pong mahal na pastor, hindi natin matutulungan yung isang tao. Hindi rin natin matutulungan yung ating pong sarili pag tayo po ay punong-puno ng kasinungalingan. Tandaan po natin yan. No? Tama yun ba, Tony? Rona, may mga komentaryo tayo. Yes, sir. Ang sabi po ni Pastor Rick Belmonte dito, sir, pwedeng makapag-pretend ng pagbibigay ng respeto sa ibang tao, pero ang taong honest ay hindi mawawala ng respeto kahit kanino. Check. Tama Amen. po. And merong isang comment, sir. Si Duke Sheila Tero. Hello po. Ay, nanonood. Hello, no? Sister Sheila. Good yeah. evening. Can you honestly love a dishonest thing? Ayun, no? Wow, Can you pambira. honestly love? Kaya mo bang totoong mahalin ang isang kasinungalingang bagay? Yun. Mabigat. Ikaw talaga, Sister Sheila. Mahira. Kulang ka lang sa dalaw dito para magkapit tayo. Tama. Yun. Ang sagot ko doon, love covers all things. Yun. Yun. Pwede. Tama Ang po. Diyos no? nga napakasinungaling natin eh. Totoo Minahal yan. tayo ng Diyos. Tama. Sister Sheila, we miss you. Kapit tayo rito. Amen. Sister Ara, Master. Yan, okay na, sir. Okay na. That's right, sir. Yun, That's yun, right yun. na lang sinabi. Yeah, Brother Tony, for the past how many minutes, nailatag natin yung ating topic for this episode and the succeeding episodes. Yes, sir. Marami pa yan. It will be honesty and respect. And this is within the context of marriage. And pinag-usapan natin as part of the introduction, dinefine natin honesty and respect, and pinakita mo yung mga iba't ibang Bible verses that will tell us what is honesty and what is respect. And we discussed briefly within the context of marriage na importante ang honesty and respect. Sapagkat sabi mo nga, Brother Tony, ito ay yung kakulangan ng respect and honesty within the context of marriage ay sanhi na maraming away. Yes, sir. Ano yung apat na binanggit mo? Flawed communication, Trust, communication, conflict resolution, stability of the relationship. Lahat ng yan may Yun. problema tayo. pag may dishonesty, kulang sa respeto, it will become a trust issue. Pag may trust issue, kulang na sa communication, may breakdown of communication. Pag hindi kayo nag-uusap, paano ma-resolve ang conflict resolution, wala na. Pag wala na kayong solusyon sa inyong pag-aaway, stability of the family, of the husband and the wife. So, doon natin makikita, ang honesty and respect ay pundasyon ng magandang samahan ng mag-asawa. Tama.
But, Brother Tony, hindi ito pwedeng umpisahan one day after marriage, after the wedding. Yes, sir. Yes, sir. Sapagkat, sabi natin kanina, kung ikaw ay namuhay ng 25 years bago ka kinasal, for 25 years, meron ka na ugali. Mm. May character traits ka na. So, ang tanong, saan dapat ituro ang honesty and ang respect para pag asawa, ang lalaki at babae, may pagtingin na maayos at may open na honesty sa bawat isa. Kailan dapat umpisahan yan? Yun ang himayin natin sa next episode. Brother. Yes, sir. Yun. Pambira. Nagpabitin pa. Pambira. Yun, ha? Tapos, Sir Roy, Sir Tony, meron Yes, akong Ma'am tanong Sai. si Ma'am Rona next week. Paano kaya natin pagkakatiwalaan sa ng isang taong lagi talaga siya, kumaga parang hobby niya ng magsinungaling? Harvey talaga. Yun. Next week, sir. Next week yan. Next Next week. yan. Tandaan mo yan, Sai, kasi babalik ko yun next week. Paano nga ba? Ayun. Paano nga Yun. ba? At Ayun. dahil dyan, sinagot din ni Ma'am Tess yung comment kanina ni Ma'am Sheila. Na, can you honestly love a dishonest thing? Sabi ni Ma'am Tess, yes ma'am. It is a sign of humility and you are respecting yourself. Wow. Ayun. Parang Amen. nasagot I na couldn't yata. agree more. Amen. 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 Ako, Kaya- Brother Tony, masabi ko na marami akong pagkakamali. But I believe God honestly loved me. Amen. Kahit na ako ay hindi kaibig-ibig. Yun. Amen. sir. That's right. Kaya po mga kapatid, no, kung ano po ang ipinakita po ng Panginoon, pambira, ipakita din po natin sa lahat po ng tao. Kung ang Diyos ay nag-istima regarding po sa katayuan ho natin, pambihira, Wala tayo rito. wala tayo. Tayong lima. Sir, Yes, sir. baka Yun. hindi ako napansin dahil ang layo sa amin, sir, malayo pa sa iligan. Lalo naman ako. Ako muna Lalo naman papansin ako. bago ikaw. Mas malayo sa inyo. Malayo, sir, eh. Sir, lalo naman ako, bakit di ako makita, sir? Ikaw, tama, di ba? Ang una makita si Sai, di mo makaligtan si Sai. Ay, ako. Thank you, Lord. Patapos na tayo. Inumpisa ni Rona, malayo daw ang kanila sa pagdalaga. Si Master kasi. So, huli siya makita ng Mabira Panginoon. talaga. Ako medyo mauna, malapit pa na siya, sir, piligan. nasa city. Sabi ni Sai, medyo maitim-itim siya ng konti, morena, hindi siya makita. Paano makaligtan si Sai, di ba? Oh. Pinakaunang makikita ba? Naka-zoom in Kitang-kita, agad. oo. Oh, diba? Amen, amen. Kaya po mga kapatid, napakahalaga po nito. Bago po namin tapusin yung aming pong episode ngayon pong gabi, nais ko lamang po magbanggit sa inyo ng onti pong salita. Ang honesty and respect bilang isang lalaki ay napakahalaga na ma-obtain po natin. Dahil ito po ang security na pangahawakan ng ating pong magiging partner sa ating pong buhay. Kaya po mga kapatid, wala po tayong magiging problema sa trust issues kung tayo po ngayon mga kapatid ay honest at marespeto po tayo. Yan pong security, no, ng kababaihan para patuloy po yung tiwala nila sa atin. Kaya mga kapatid, no, sa mga susunod pong Fridays, we are looking forward na patuloy po tayong sumubaybay. Marami po tayong pag-uusapan regarding po sa topic po natin na honesty and respect. Alright, shout out po muna tayo. Sir Roy, sir. Shoutout sa mga sumusunod, Yani Lacson, Rani Jane Cabras, Salvador Daguob, Kevin Flores, Kimberly Sudayi, Jordan Morata, Jairo Sunga, Marcel Yana, Andrea Lobaton, June Patubo, Maayong gabi sa imuha bro, Zim Manatad, Pastor Ian Juarez, Pastor Bernard Biadang in Baguio, Ma'am Tess, Ma'am Ruth, Ma'am Tang Belmonte, Pastor Mike Bagyon, Pastor RG, Pastor Rick, and Pastor Rico Formanes. Shout out sa inyong lahat. Amen. Maraming salamat po. Ma'am Ara. Ayun po yung viewers po natin, sir. Mabot po tayo sa 103 peak viewers. Amen. Thank you po. Maraming salamat po sa inyong lahat. At syempre, andyan din po, meron po ba tayo, sir, picture dyan ng mga kasamahan natin sa Team Yes, Prep. Master Ayan. daw. Ayan, unang-una na po dyan mula sa Team Fearless sa pangunguna ni Sir Emilio Daef. Iyon. At ganoon din po sa Team Steadfast, kasama po sa pangunguna po ni Sir Roel Giray. Magandang gabi at maraming salamat po. And sa Team, akala ko Team Respectful, Purposeful po pala. Sa grupo po ni Sir Ponching Owera at ganoon din po sa Team Patient sa pangunguna po ni Sir Jeniel. Ayun. Thank you so much po, Ayan. Team Preparation. At, sir, meron tayong gustong batiin ngayon, nag-celebrate ng kanyang birthday. Ang isa sa mga magandang full-time na mother, Ay, Ma'am oo. Melody. Happy birthday po, Ma'am Melody. Happy birthday. Ang bihira. Ayan, Ma'am Melody,
Sana Hindi mabusog narinig. mo kami. Amen. Happy birthday po. Si Ma'am Melody parang nakapangasawa ng mayaman. Yun, ang ganda ng hair. At syempre, Bago nanood ano. din, sir, si Marvin Nood. Yun, Sir Arvin! Arvin, hello. Salamat hello. sa panonood. Ayan. Alright, sige po. Bago tayo magpaalam, may mga nais pa po kayong huling batiin. Huya, sir? Special shout out kay Sister Christy. Shout out to you. I love you to the max. Lahat ng kasama ko sa Philippine Navy, Philippine Fleet, Lenlen Regalado, Julius Marcos at ang badminton team ng Philippine Navy. Serge, keep tuning in. Shout out to all of you. Amen. Maraming salamat, Sir Roy. Ma'am Ara. Ayun, maraming salamat po muli sa napakagandang topic po. Introduction ng ating topic about honesty and respect. Totoo nga po na tayo sa team preparation, maging honest naman po tayo sa ating mga sarili sapagkat napakasarap pong mamuhay ng isang honest na Totoo yan. person. Ayan po, Amen. napakaganda pong yung genuine yan. Genuine po yung ngiti mo, yung pagbati mo sa lahat ng tao. Alam mo sa sarili mo na honest ka. And sa biyaya ng Panginoon, ayan, maraming salamat po sa topic po natin sa gabing ito. So thank you din po sa ating mga live audience po sa gabing ito. Amen, amen. Marami Salamat po sa tayo panonood. ngayon. Ayan, thank you so much. Sir And Winter, sir. of course, sa aming area, sa Southeast Family, sa mga nanonood po, maraming salamat po sa inyong lahat. And sa Team Fearless, thank you po. Ayan. Ma'am Rona. Maraming salamat po sa lahat ng viewers natin and especially po kay Duke Sheila Lok, halika na dito at Yun, magkapi-kapi we na miss nga you na. tayo. Sila, Pastor Gomer Sir, nanonood po, si Marie Chris at sila Ma'am Tang at sa lahat pong Ma'am Noise pala. And sa ating mga viewers ngayon, huwag nating kalimutan, masarap maging totoo at magbigay ng Yun. respeto sa bawat tao. Check. Amen, amen. Maraming salamat, Ma'am Rona, Ma'am Sai. Yun, at gusto kong batiin aking mother na nanonood, ang aking kapatid na si Graham, good evening sa inyo dyan. At sa Team Patient, good evening po. At sa Southeast Family, hello po sa mga nanonood. At nanonood din si Sir Southeast. Ayun, yung Michael leader, Bagyon, yung leader nanonood. natin. Habang dumadaan si Sir Maki na Yung aming leader area natin. leader. Yun. Ayan. Si Sir Mike Bagyon nanonood din siya kanina. At yung kasama namin sa PSS admin na si Sir Ruben Obidos. Ayan, nanonood Kaya rin ako yun, din. ah. Oo. Ayan. Ready At na daw yan eh. yes, ang sabi nga ni Bukas, si mag-area. Sir Sergio, hello po, lagi po nanonood. At ito lang po yung natutunan ko, naisip po ngayong gabi, mas masarap pong magmahal kapag totoo ka sa iyong sarili. At hindi ka nagsisinungaling. Yes, Master. Diba? Oo. Kasi sir, yung wala kang tinatago, yun pala. Masarap magmahal at magbigay na pagmamahal kapag wala kang Expert. tinatago sa sarili mo. Expert number 2. Ayan. Thank you po. Thank you sa topic. Praise God. Yes, Amen. Sir Tony. Amen. Maraming salamat po sa patuloy pong pagsubaybay. We are looking forward. Next Friday ay magkita-kita po tayo sa ating pong programang The Preparation. Good night and God bless us all. Bye po. See you next episode.